In everything, give thanks. Bakit? Naalala ko merong isang lalaki na sobrang workaholic niya. Talagang araw-gabi ang nasa isip niya, trabaho, kayod. Pero isang araw, he decided to rest. Wow, sana all. Tapos pumunta siya sa isang donut shop at bumili siya ng isang favorite niyang flavor na donut. 5 piraso, nilagay niya sa isang box. Pumunta niya siya doon sa dining area. Kaso may problema. Pagdating niya doon, lahat ng upuan, meron nang nakaupo. Sabi niya sa sarili niya, pambihira, ngayon na nga lang ako magre-relax. Meron akong kape, meron akong donut, kulang na lang pahinga. Uupo na lang ako. Kaso ang problema puno pa. Habang iniikot niya yung mata niya, nakita niya may isang bakanting upuan. Yun nga lang, may katapat na matanda. Aray ko. Pero nilakasan niya yung loob niya. So, he went there, umupo siya, nakisuyo siya sa matanda, kumuha siya ng donut sa box, uminom siya ng kape, tapos nginitian niya yung matanda. Wow. Laking gulat niya yung matanda. Kumuha ng donut doon sa box. Kinain sa harapan niya, uminom ng kape at nginitian din siya. Tapos medyo kinabahan siya ng onti. Ang bihira, buburakutan pa ako ng matanda na to. Medyo inatras niya yung donut. Tapos kumuha siya ng donut. Kinain niya, uminom siya ng kape, ngumiti siya ng medyo slight. Tapos itong matanda, in-extend yung kamay niya. What? Kumuha ng donut sa box, kinain niya. Nginitian siya. Medyo nagingit-git na sa inis tong tao. Sabi niya, pambihira ngayon, nang ako mag-relax. Tapos meron pang matanda na gusto makisaw-saw dito sa pagkain ko. Di naman niya mapagalitan. At habang nagmumuni-muni siya, yung matanda, in-extend ulit yung kamay niya. Kinuha yung nag-iisang donut. Hinati. Kinain yung kalahati. Iniwan yung kalahati. Tapos nagpaalam sa kanya. Bad trip siya. Galit na galit siya. Kaya ginawa niya, nag-decide siya na umalis na lang doon. So kinuha niya yung natitirang donut, kinain niya, tapos kinuha niya lahat ng gamit niya sa ilalim ng table. Laking gulat niya, yung kanyang box ng donut ay nasa ilalim ng table niya. Yung box ng donut na kinakain niya ay hindi kanya, kundi sa matanda. Galit na galit siya sa matanda without knowing that the donut na kanyang kinakain at ine-enjoy ay hindi kanya, kundi sa matandang yun. Alam ninyo, the same is true with our lives. Maraming beses galit na galit tayo sa Panginoon. Lord, bakit ito lang? Bakit ito lang yung binigay mo sa buhay namin? Bakit ito lang yung meron ako? Ang dami nating reklamo sa Kanya without realizing that everything that we have is from Him. It's grace, undeserved favor, undeserved gift na binigay ng Diyos sa'yo. And yet, ang lakas natin magreklamo. Lahat din naman ng meron tayo galing din sa Kanya. Ang sabi ng Bible sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, in everything, give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus. Malinaw ang sinabi ng Bible sa lahat ng pagkakataon, not just in seasons ng pagpapala. Pagdating din sa seasons ng walang-wala, magpasalamat ka sa Panginoon. Kasi hanggang ngayon, nandyan ka dahil sa biyaya niya. Alam mo kapatid, whenever we give thanks to the Lord, it makes our life better. It makes our relationship better. It makes our work better. It makes our attitude better. Kapag tayo ay natututo magpasalamat, nagiging kontento tayo at nakikita natin ang mga magagandang bagay sa buhay natin. It will remind you of God's faithfulness. When you give thanks, you will be a better person. That is why it's very important for us to live in gratitude, to have an attitude of gratefulness. Kaya pala sinabi ng Bible, this is the will of God. Kapag ginagawa mo ang kalooban ng Diyos, mas natutuwa sa iyo ang ating Ama. At syempre, katulad ng isang magulang, lalo tayong pagpapalain at pagkakatiwalaan ng Diyos.
dahil marunong tayo magpasalamat at tapat tayong katiwala. There is always something to be thankful for. Sabi ng isang song, count your blessings, name them one by one. Count your blessings and see what God has done. Be thankful. God bless po sa bawat isa. Ay!